Magandang araw. Bali ngayon, i-continue natin yung pinag-aaral natin sa Civil 3D. Ngayon ay gagawa naman tayo ng channel, open channel. Ito yung last na ginawa natin, yung cut and fill. Ngayong araw, gagawa naman tayo ng channel mula dito hanggang doon sa pinaka-outfall niya. Siguro dito may creek dito. Pinaka last na pinaka boundary, sa boundary niya. Bali, check muna natin yung dimension. Open channel siya. Bali 1.5 yung 1.75 saka 1.75 naka-slope. Bali ito yung mismong channel niya. Ito yung naka-slope. Ganito itsura niyan. Yung 1.5. Okay. Tapos 1.75 yung kanyang slope is 1:1. In-assume ko lang siya 1:1. Tapos meron siyang 1 meter. Okay. Yan. Then yung thickness niya is 0.3. Para mas realistic, gamitan natin ng riprap. Okay. Okay. Yan ang open channel niya. Bali, consider din natin na open channel siya buo. Pero, syempre, sa structural, i-design mo rin itong box culvert na merong 1 cell. Dahil sa magkakasama siya, pwede natin i-design yan. Kasi yung box culvert naman, may ilalagay, may ipo-project mo naman dun sa channel yun. I-assume ko na ito yung end ng channel. Pero yan yung end of channel. Okay.
dahil hanggang dito yung continuous natin. Okay, hanggang dito match, then joint. Okay, ito yung center line ng buong channel. Okay, meron na tayong alam na natin yung measurement na. Alam din natin yung slope, 1:1. Yan. Bali, saan tayo magsisimula? Magsimula muna tayo sa alignment. Etong paggawa ng channel o open channel or kanal, parang kalsada rin yan. Kailangan mo ng alignment, kailangan mo ng profile, tapos kailangan mo ng assembly, tapos corridor, tapos okay na. Malalagyan mo na siya ng surface. Bali, ito yung alignment natin. Meron na tayong nakadrawing na alignment. Una, sa alignment, dahil meron tayong alignment, gagamit tayo ng create alignment from object. Click ko yung create alignment from object. Tingnan natin kung anong direction. Okay, enter. Yun ang direction niya. Ito. Arrow, okay na siya. Hindi ko na i-reverse. Then, enter again. Lagay natin dito ay channel. Sabihin na natin ito ay channel 1. Center line. None, yung kanyang site. Yung alignment style, propose. Tapos alignment layer. Yan, pagkagawa ka ng layer, okay, pwede ka lang gumawa dyan, pero para mabilis yan muna tayo. Lagyan mo ng soft fix para maging unique. Okay, alam nyo na yan, nagawa natin nung uminsan yan. Then okay, then yung alignment mo, anong set ang gamit mo? Gagamit ako ng road alignment. Okay, pwede naman akong gumawa ng bagong alignment gamit ang road. Itong gamit ng road, kasi ang road is every 20, no? Gamit tayo create new, copy current and selection. Gamit tayo ng dito tayo sa create new. Dapat gusto kong i-copy yun eh. Copy current selection. Ito, copy current selection. Yan, copy current selection. Gawin natin siyang channel alignment. Yung code natin ENF 05 channel alignment. Okay, yung level niya, ito nasa 20, ang major niya every 20. Pwede kong gawin yan every 10. Bali, ang kanyang tick naman gawin natin every 5 meter. Para tapos baguhin natin yung kanyang tick line. Copy current selection. Kasi puti ito eh.
pilitan ko. Gawin ko mga 2. Tapos ang kulay dito tayo sa layout 0.75. Tapos ang color niya is gawin kong pink. Okay, yung station, yung tick gawin kong tick, gawin kong 1. Then yan ang kulay niya. Okay, okay, yung tick naman dito copy, selection, .75, magenta ang kulay. Okay, apply, okay. Yan na yung bago natin sa channel. Hindi ko kailangan ng curve, hindi ko kailangan i-erase. Okay, then okay, naging arrow. Yan, yan yung kanyang station tick. Naging close. Nagamit ko tong close kaya naging arrow yung, pero pag etong tick line magiging tick line yan. Okay, apply, okay, hindi nagbago, pero okay na yan. Every 10, 0 to 10, 20, ito yung kanyang every 5. Okay, yan ang flow nung kanyang, di nasama to. Add natin. Enter. Yun. Hindi nasama yung yan. Hanggang dito sa dulo. Station hanggang 0 plus 280. Yan yung kanyang alignment. Pagkatapos mo makuha yung alignment, ang kasunod nyan is click natin yung alignment. Gawa tayo ng surface profile dito. Or pwede mong kumuha sa profile, create profile dito. Okay, pero mas komportable pagka-click mo yung alignment, surface profile. Then ano yung mga kailangan natin? Ang kailangan natin is yung, ito yung channel, sa channel ka, kailangan natin NGL, at saka kailangan natin yung road para makita natin kung ano yung projection ng road doon sa channel. Ito lang gamit natin, itong design 1.
ito ay NGL, ito ay design. Then draw in view profile. Parang road din, di ba? Ganyan din. Channel siya. Ito, ang pangalan niya is channel 01 profile. Okay? Ang profile view style niya is yung channel. Gagamit ako ng channel view. Then layer, yan, pwede mong i-project yung layer kung anong gusto mong i-layer. Meron yan. O kaya pwede kang gumawa. Click mo lang to. Then next station, automatic. Then profile view height, automatic din. Then next, yung NGL yan, existing. Yung design ng load. Next, hindi ko kailangan ng pipe, kaya hindi ko siya i-click. Then next, anong data ban ang gagamitin natin? Ito ang data ban ng road. Meron tayong ginawang data ban para sa channel. Ang data ban ko sa channel, merong NGL, may berm, may invert level, station, then cut and fill. Naka-project dito sa NGL lahat. Ito, hindi ko muna babaguhin. Pero pwede kong baguhin na yan dito. Hindi ko muna siya babaguhin. Doon ko na siya babaguhin sa pagka nasa profile na. Then, next. Pero pwede baguhin dito. Kagaya na ito. Yung berm. Wala ka pang berm. Kaya puro design ko ilalagay dyan. Pero doon ko natin babaguhin sa ano. Then, next. Okay. After nyan, create profile. Tayo sa taas. Yan na yung ngayon yung ating profile ng channel. Ito yung road. Hindi siya naka blue. Design. Gawin natin. Existing. Gawin natin design. Yung style. Design profile. Yun. Yan yung road. Ito yung NGL, yung berm. Ngayon, yung ating last na pipe dito yung pipe natin ay merong 2093.34. Ipo-project natin dito. 20 station sa 0 station. Then 0 station, ilan yung ano niya? 2093.34. 2093.34. Yun. Ito yung kanyang pipe level. Kung gagawa ko ng design yan, magsisimula ako dito. Tapos ipo-project ko dito sa pinakalas. Yan, ganyan. Ganyan ang projection ko. Ano ba ang height nung neto? Anong height neto? Possible height neto is 3.5. Kasi 35 yan dito dahil sa AutoCAD drawing yan. AutoCAD drawing ganyan.
Pero ito kasi ay naka-scale ng ito yung 10. It's 1, 2, di ba? Divide 10. Kaya yan, 3.5. Bali 3.5. Kung mayroon kang 1.75, may matitira. Kung may height ka na channel 1.75, matitira mo pa yung matitira mo pa yung yung 1.75. Kung magto 2 meter naman dito yung box culvert, meron ka pang 1 meter na backfill. Meron kang at least pwede sila mag-design at least 2 meter to 2.5 meter na height ng box culvert. Di ba? Mula dito. Ilan siya? Okay. Yan ay 4. Yan. Pagka dito, pag may 2 meter kang height, meron kang 2 meter pang backfill. Kaya, ito yung pinaka idea na pwede mong gawin mo design. Straight lang. Huwag mo na pahirapan sarili mo. Siyempre yung road na yan, yung backfill yan, may slope yan. Kung 1:2, 1:3, kaya automatic etong box culvert mo rito kung may 1:2 yan ang slope ng kalsada niya mula dun sa pinaka edge ng design, magkakaroon pa ng patatakpan to. Okay, yan yung possible na pwede kong gawing design. Bali next, pagka meron na tayong profile, gagawa na ako ngayon ng design. Okay, click ko itong profile, gawa ko ng create profile na creating tools. Gagawa ko dito ng ang una kong gagawin is invert channel. Channel 1, channel 01, invert design. Lagyan natin ang design channel 1 invert level. Pwedeng maliit lang na lagay nyo, wala problema. Ako nilalagay ko lang para mas invert level. Okay, gamit ako ng invert design. Then layer, pwede akong gumamit ng channel. Meron ba akong channel na nalagay? C channel, wala. C channel, wala ako nalagay. Wala, gamit tayo ng C channel. Okay, anong kulay? New. Gawa tayo ng C channel
invert level. Okay, anong gamit kong kulay? Gamit tayo ng kulay blue. Okay, continuous. Yan, lahat yung blue. Okay, then okay, ganyan. Tapos kung gusto mo mag-unique yan, trees, kaya ganyan. Okay, then yung kanyang profile level, lagay natin lahat ng set. Tapos design criteria, hindi na masyadong kailangan yan, then okay lang. Lalabas uli yung ating profile layout tools. Napakasimple, click lang natin yan, straight lang gamitin natin, hindi na kailangan pa ano yun pa. Okay, tapos hanggang dito, then enter. Yun, meron na tayong design. Tanggalin natin yung una natin ginawa, right click ka lang, tapos lagay natin sa ilalim. Okay, makikita mo yung design na yan dito. Okay, yun. Gusto mong baguhin yan, magdagdag ka ng kung gusto mong ibali-bali ng konti yan, nasa iyo yan. Pero sa akin okay na yan kasi 3.55. Maganda ng daloy ng tubig na yan. Okay, tapos escape mo lang yan. Dito ka, start mo yung after nun, yan na yung design mo ng invert level. Ito yung invert level, yan yung design mo. Palitan natin ang kulay. Okay na yan, invert level. Tapos ang ating kailangan is yung berm. Yung berm, ito yung invert level, ito yung berm, taas. Okay, sa taas, ibig sabihin nakaangat ka ng 1.75. Okay, nakaangat ka ng yan, nakaangat ka ng 1.75. Okay, yan yung angat natin muna sa invert to berm. Paano natin gagawin yun? Meron na tayong invert. Pinakamabilis na idea dyan, copyhin lang natin yan. Copy. Tapos enter. Straight lang. Gawin mong kailangan mo is 1.75. Ang scale nito is 10, diba? Kaya magiging 17.5. Yun. 17.5. Ngayon, babaguhin lang natin ng ayun yung top na yung berm. Babaguhin lang natin yan ng yung kanyang legend. Baguhin natin, click natin yan. Tayo dito sa dito, click, then
Saan? Dito. Edit. Hindi. Dito. Yan. Babaguhin natin siya. Naka-invert siya, di ba? Sa invert design. Gagawin natin siyang berm design. Yan. Yan yung berm design mo. Yan yung invert level mo. Pag kumuha ka ng data, makukuha mo rin yung berm level mo. Yan na ngayon yung design mo. Mula dito, ilan na lang yung matitira doon sa kalsada? 1.7. Kaya kung nagpaplano nga gawing mas malaki yung box culvert, kunyari gawing 2 meter, pwede 20 o kaya 2.5. 25. Yan. Sample lang. 2.5. Na 2.5. Bali ang box culvert mo magiging ganyan. Yan. Ito yung taas ng box culvert mo. Ito yung channel mo. Pwede mo rin naman i-project to. Itong coordinate nito. Ito. Dito. Kung sa alignment na yan, ito ay station. Add natin dito. Yan. Yan yung station yan. Tapos ito yung station na isa. Pwedeng dito sa end ng hindi sa wing wall. Yan. Pwede natin ma-project yan. Dito natin ang konti. Gawin natin siyang 1.5. Okay. Like. Yan. Oh, malaki pa rin. Dahil yung kanyang drag hindi napalitan. 1.5. Okay. Yan. Yan yung station. Pwede mong i-project yan doon. Bali, ang station nyo is 3774. 3774. 37.74. Yan. Ito yung kanyang sa taas tayo. Ito yung kanyang culvert. Ito naman 6557 station 5567. Yun. Dito yung culvert niya, yung edge.
Kaya pagka 1:2, pwedeng habaan pa yan yung culvert. Idea lang. Kaya pag tinaasan pa yung culvert mo, usually kasi sa mga nagdi-design naman, syempre kung ang box culvert mo, kung ang channel mo is 1.75, automatic yan, mga 2 meters yung box culvert, yung pinaka box nya, inside box 2 meter. Tapos magsisimula sa 2 meter yan, magiging mga 2.5, depende sa volume. Dinidesign naman kasi yan dun sa base sa volume, quantity volume. Okay, yan, idea lang yan. Ngayon, meron ka ng dito sa profile, meron ka ng NGL, meron ka ng berm, meron ka ng invert level. Ngayon, naka NGL lahat yan, yung data niyan. Paano natin babaguhin yan? Click natin to. Yes, band. Ito is berm. Gawin natin berm. Channel. Hindi natin nabago yung pangalan ng berm. Invert. Ito yung berm yung kinopen natin. Okay, baguhin natin yung pangalan. Ito, kinopen natin. Design channel berm. Okay. Berm. Okay. Apply. Kaya pag-click natin yan, tayo dito sa volumetric, tayo sa band, palitan natin tong berm. Palitan natin tong invert level. Hindi puro NGL, invert level. Tapos ito naman, palitan natin to ng sa station, gamitin natin yung invert level. Tapos sa cut and fill, gamitin natin yung invert level. Para invert level, minus na itong. Then apply. Okay, yan. Nagkaroon na siya ng cut and fill. Sa channel kasi, normally naman kasi sa channel, kung ano yung contour na itong NGL, susundan mo lang yan i-clean mo lang yan sa totoo. Kasi hindi ka po pwedeng overcut or dahil daanan na talaga ng tubig yan. Hindi na practical. Okay? Plus, button plus cut. Ibig sabihin cut. Okay, tama. Pag connect natin dito yan, itong invert level natin sa berm, ilan ba height niyan? Okay? Ilan ang height niyan? Ito is 22095.09 minus ito. Pang double check lang. 2093.34 1.75. Clear. Okay. Meron na tayong channel. Clean natin para maganda-ganda tignan. Clean natin. Okay. Ito, base yan dun sa design natin na huli. Okay. 3.55 yung slope. Meron na tayong design. Meron na tayong profile. Meron na tayong alignment. Ang wala lang tayo is yung assembly, sub-assembly. Paano natin gagamitin yan? Copyin lang natin to. Okay? Ito ang gagamitin nating assembly. Polyline ang gamit natin. Hindi tayo gagamit ng assembly base rito. Okay.
assembly, channel, channel 01, basic, yun. Okay na yan, lahat yan okay. Part natin to ng assembly. Meron pa tayong C assembly style, assembly, bridge assembly, wala. Channel invert, okay na yan. Okay na yan. Huwag natin palitan. Pwede yung palitan naman yan. 0 na lang sa layer. Yung layer, kayo nang gumawa ng layer. Kung ano yung gusto nyo maging layer pangalan yan. Then, okay. Okay. Click ko rito. Yan, para malapit-lapit ng konti. Kasi dyan ko rin naman gagawin yan. Okay. Ito gagawin natin, gagamitin natin. Paano yan? Paano natin magagawa tong assembly? Dito sa criteria, merong create assembly from polyline. Click natin yan. Click ko to. Then, ganun din. Gawin natin ng channel 01. Code style niya. Code style, Elmer code style, okay. Mid, okay. Multiple, okay. Then, okay. Here. Okay. Yan na yung assembly natin. Pero kailangan natin distinguish yung center. Yung center niya, pag kilik mo siya dito, yung kanyang origin, ilipat natin dito yung origin. Move, modify origin. Enter. Nandito na yung origin ngayon nasa center. Okay? Kailangan ko naman, para maging totally assembly siya, maging magagamit ko siya sa channel, kailangan kong gamitan ng code at saka add shape. Yung add shape, etong shape. Yung code, yung bawat points. Okay? Ang gagawin ko lang yun nasa taas. Pero pag ako kasi gumagawa niya lahat yan lalagyan ko. Kasi pagka nagbigay ako ng data dun sa bottom, madali ko makuha. Pag nagbigay ako ng data sa taas, madali rin. Okay? Pero ang gagawin ko lang sa top, okay. Add code. Gagawin ko is top invert right side. Okay, top invert right side, enter. Click ko to. Ito ako sa right, ito left sa kabila. Then next, add top invert left side. Okay, enter. Yung center hindi ko na gagamitin kasi ipo-project ko na dito yan sa next. Top berm left side. Okay, copy natin to para mabilis. Copy, then enter. Okay, ito, tapos add ulit ng code, paste lang natin yan. Okay, add tayo ng code. Ayaw, top na lang, top
confirm, then right side, enter. Next, dalawa pa, itong naka-offset ng 1 meter. Okay, bali top 1 meter, offset right side. Okay, yung tag niya bahala kayo kung anong lagay nyo, pero dapat laging meron top, may bottom, may datum. Yan kasi yung talagang ano sa paggawa ng ano ng sub-assembly. May mga code yan, yung unang code, pero yung mga susunod basta lagi may top, may bottom, may ano. Then tawag nito test natin dito sa left side, top 1 meter, 1 meter offset left side. Okay, tapos kung idediretso ka may bottom, ganun din, bottom lang, magiging bottom lang to. Ganun din yung code ko sa taas, magiging bottom lang. Pero yun lang muna top ang gagawin ko. Yan, okay, enter. Okay, yan na ngayon yung ating code, may code na. Then final, para maging totally magagamit mo na siya sa channel, project natin yan. Ito, then add to assembly, baliktad. Ito muna pala, ito add to assembly dito, boom. Yan na ngayon ang assembly natin. Nilipat mo yan, pag nilipat mo rito yan, sasama-sama na yan. Yan na yung ating channel 1. Okay, channel 1. Ganun. Balik. Zero 1. Okay. Ibang style ang gagamitin natin. 0.5. Okay. Channel 01. Paano natin makikita yun yan? Dito yan sa assembly. Channel. Ito yung channel. Yan na yan. Pag-click natin yan, selected yan. Dito sa channel. Okay. Ngayon, kompleto na tayo. Meron na tayong profile, meron na tayong alignment, meron na rin tayong assembly galing sa polyline. Okay, yung assembly na to galing dito sa assembly na palette. Yan, kasi yung assembly, tingnan, pansin natin yung assembly, yung mga anong assembly yan. Kunyari sa ring, pagka gumawa ka ng ring, meron din channel din dito. Meron din channel dyan. Pag gumawa ka nyan, yun natin yung saan natin malalaman yun?
Dito, right side ko. Right side natin to. Sa help, pansinin mo yung help. Okay? Pansinin mo kasi, yung help niyan, yan yung coding, oh. Yan yung coding niya. Yung default code, coding niya talaga. Kailangan merong ganyan. Yan dapat yung ganito. May top, may crown, may ATW, crown, ATW, yan. Yan ang mga coding. Kaya subgrade, kaya naglalagay ako ng una top. Yan kasi ang standard ng ng Cebu 3D. Okay? Yung lang, idea lang. Pag bottom, o kaya datum, bottom, yan. Pwede naman gamitin. Ngayon, tatlo na. Kompleto na tayo. Gagawa na tayo ng corridor. Dito sa corridor. Eto. Click natin to. Itong alignment. Then, corridor. Design channel 1. Okay. Design channel 01. Okay. Basic corridor layer, pwede kang gawa ng layer 0 na lang para mabilis ng konti. Then yung alignment mo, anong alignment mo? Itong channel, di ba? Nakaano na yan. Yung ano yung design mo, profile, anong kailangan mo i-design? Siyempre invert, merong invert yan. Pero kung hindi mo siya kung nakalimutan mo, pwede mo itong i-click, itong black blue na ano to, pwede mong i-click to, itong invert ang kailangan ko. Yun, invert level. Yung assembly natin, siyempre, maraming assembly yan. Dahil sa nakalimutan mo siguro, ito, click mo to. Then, punta ka dun sa assembling natin. Channel 1. Then, corridor template. Okay lang, kahit wala yan. Yung target mo, siyempre, yung NGL. Okay? After nyan, tapos na, click natin, okay. Yan na, lumabas na uli yung kagaya sa road natin. Pwede na tayo maglagay ng baselines, frequency, settlement, pero pagdating dyan, i-okay ko muna, i-apply ko muna. Okay? Rebuild, apply. Then, saan na ba yun? Yun, ito na yun. Ito na yung ating profile. Pag kinlik mo siya, lalabas yung profile. Kailangan naman natin yung profile, yung corridor. Pag kinlik mo siya, lalabas yung corridor. Kailangan naman natin yung surface ng corridor kasi may corridor na tayo. Surface naman kailangan yan. Ang surface natin, i-click natin yung corridor na ginamit natin. Then, dito tayo sa corridor surface. Pwede naman dito. Corridor surface. Then, click natin tong surface. Pero bago may click yan, hindi tayo sa link. Kasi sa link, hindi naman tayo gumawa ng assembly na galing dito sa Pointland tayo gumawa ng assembly. Kaya ang gagamitin natin is yung feature line. Yan. Nandito lahat ng mga ginawa natin. Yung top 1 meter offset left side, 1 meter right side, berm left side, yan, invert left side, right side, yan. Yan lahat yan. Then, add natin. Okay? Add tayo. Anong gamit natin? Gamit tayo ng contour and triangles. Okay? Then, lahat netong naka-picture link lines, ilagay natin. I-add natin to. I-add natin to. Okay. Left side. Right side. Then, right side. Left side berm.
Okay, lahat yan. Kung gaano kadami, lagay mo lahat yan. Para pagkuha ng data, mas mabilis. Tap invert, okay? Katapos niyan, tap link. Then, boundaries. Sa boundary, click mo yan, right click, then corridor. Then, boundary. Apply, rebuild. Okay, yan. Ito na yung ating surface. Meron na tayong surface. Pag click mo yan, surface na ilalabas. Okay? Yan. Tapos na yung ating design. Na-design na natin to. Okay. Bali yan. Ganyan. Yan o. Ka-design na. Ka-design na yan. Okay. Then, yan. Okay na yan. Ngayon na susunod yan, mga i-design mo lang yung box culvert. Depende rin sa requirement height ng box culvert. Bali yan. Yan yung ating channel. Open channel. Pwede mo siyang gawin na riprap o kaya pwede mo siyang gawing concrete open channel na merong wire mesh rebar or may reinforcement rebar. Depende sa iyo. Mayroon design ng paggawa parehas lang. Ganyan lang. Okay? See, ito slope na ito ganun din. Yan. Pagka napuo yung kalsada yan kasi magiging ganyan yun. Pag na-project yung ano, tapos yan. Ayan yung box culvert mo dito niya, sigurado yan. Pasok dito yung box culvert. Kung 2 meter. At least yung design ng invert ng box culvert mo, parehas ng design ng invert ng channel. Okay. Bali, yan. Meron naman tayong nagawang isang design. Kabuuan. Road. Profile road. Tapos yung pipeline. Then cut and fill. Then channel. Sa pag-design naman ng box culvert, siyempre merong ano yan, structural design na pwede kang gamitin. Pwede kang gumamit ng ETAB, SAP, ganon. Lahat, marami naman. Pwede rin merong design na para sa box culvert, yung sipe meron din. Marami, depende sa bansa at depende sa requirements ng pagpapasahan mo. Okay, bali hanggang dyan na lang tayo. Sana meron kayong natutunan, no? Natutunan sa ating discussion ngayon para sa channel. Okay, maraming salamat. Maraming salamat sa pakikinig at saka salamat sa pagtitiwala. Kaya nga pala ginagawa kong Tagalog tong mga pagtuturo ko kasi mas gusto kong mas maintindihan ng mga kapwa ko Pilipino.
kaysa sa mga ibang lahi. Kasi natatabunan na tayo ng mga ibang lahi. Sila minsan walang mga pinag-aralan, pero marami silang natutunan. Kasi tayo natuturo sa kanila eh. Kadalasan. Dapat turuan natin yung kapwa natin. Kasi magbe-benefits naman yung kapwa din natin, yung bansa natin magbe-benefits. Hindi naman bansa nila nagbe-benefit, sila yung nagiging mali. Hindi naman ako madamot doon sa mga gusto matuto. Kasi ako nag-aaral din ako mag-isa. Araw-araw binibigyan ko ng time yung sarili ko para mag-aral. At least 2 oras, 3 oras. Saka pagka naiinip ako, nag-aaral talaga ako. Yun na yung parang pinakalibangan ko para maibsan ko yung lungkot. Maibsan ko yung lungkot sa araw-araw. Nakakalungkot din kasi minsan pag mag-isa, dahil pag wala kang kausap. Kaya yun, parang idea lang, no? Kung bakit. Kasi baka mamaya may nagsasabi, Tagalog yung ginagawa. Idea ko lang yan. Idea ko lang na sa kapag may free time lang naman ako, saka ako ginagawa. Sunod, magdi-design ako ng retaining wall gamit ang Procon. Kasi siyempre diyan sa area yan, may mga area dito na kailangan ng retaining wall, diba? Sa mga land development may mga retaining wall yan. Kaya di-design tayo, pero ang gagamitin ko sa design ng retaining wall is sa Procon. Next time yun ang gagawin natin. Okay.